Colosas Kapitulo 5, talatang 1, sapagkat nalalaman natin na kung masira ang ating bahay na tabernakulo upang sa lupa, meron tayong isang gusali mula sa Diyos, bahay na gawa ng hindi kamay, walang hanggang kalangitan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat ikaw nagsabi na kung masira man ang aming gawa ng kamay, ang aming mga bahay, meron pa rin kami isang tabernakulo galing sa iyo, sa iyong kalangitan. Tayo po ay magpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa buhay natin, tandaan po natin, isa lang po ang ating masasabi. Kaya po tayo ngayon nagpapagamot dahil yung ating tabernakulong gawa ng kamay sa katotohanan ng tao at ang buhay na meron tayo, tandaan po natin. Nandyan po tayo, saksi po tayong buhay. Kaya po tayo ay merong mga pinapangalagaan sa ating mga sanggol, sa mga tiyan, yung ating mga kapatid, asawa at mga anak ay dahil meron tayong pananagutan. We are accountable sa ating mga dala-dala. Tandaan po natin. Kaya po tayo nagpapagamot upang tayo ay managot sa ating mga kamay, sa ating buhay. Tandaan po natin. Ang gawa ng ating mga kamay, dito hahatulan ang tao. Kaya po kapag po kami mayroong mga oras, nagdo-double time din po kami sa ministeryo para sa ating Panginoon. Hindi po aksidenteng magkita po tayo. Tandaan po natin, hindi po aksidenteng magkita po tayo. Sapagkat kung gawa ng ating mga kamay, ang titignan natin, hindi tayo magkikita. Pero dahil ang sabi ng ating Panginoon, masira man ang iyong gawa ng kamay, tandaan po natin yung ating sarili. Di ba meron po tayo, tawag po sa atin ay handicap. Di ba? Meron po tayong kakayanan. Hindi po tayo disabled. Tandaan po natin. Kaya po tayo pupunta rito sa ospital upang mapangalagaan ang ating personal na katawan. At ang ating personal na buhay ay ito ay inaalagaan ng ating mga doktor. Tandaan po natin, ang ating mga katawan, sabi ng ating Roma 1:2-3, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Ito yung tinatawag nating Colosas. Na hindi nyo ba alam na ito ay templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Sa 16, sino man ang sumira ng templo niya ay sisirain ng ating Panginoon. Sabi sa Roma 1:2-3, iharap ninyo ang inyong sarili, isang banal at buhay. Kaya po natin ngayon inaalagaan ang ating sarili. Hindi po natin para humaba lang o maporong ang ating katawan. Hindi po kayo ginagamot lang ng ating mga doktor upang maprolong ang ating mga sarili, ating mga sariling buhay. Kaya po tayo inalagaan natin ang ating mga kamay. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon upang sa haraping panahon, makapaglingkod pa tayo sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, kaya po tayo nagpapaglungkot upang humaba ang buhay at makapaglingkod pa tayo sa iba. Tandaan po natin, iharap natin ang ating sarili, isang buhay at banal para sa ating Panginoon. At kaya po kami nandito, hinaharap namin yung aming sarili upang maipakita namin na kung paano ang ating isang Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay para sa atin. Kaya pangalagaan po natin yung ating mga sarili. Pag meron po tayong naramdaman, hindi po natin sila binibigyan ng problema. Kung hindi inaalagaan natin, tandaan niyo po, mas madali pong gamutin ang isang taong may sakit kapag ito ay panimula pa lang. Tandaan niyo po, panimula pa lang. Kapag ito ay lumala na, tandaan po natin,
Kaya po, yung ating mga sarili, kaya po tayo nagiging internal yung ating mga sakit dahil pinababayaan natin. At yung ating sarili ay binibigyan natin ng gawa ng kamay natin. Una, nagkakaroon tayo ng self-medication. Yung ating mga kamay nagiging handicap kung minsan, nagiging disabled. Dahil dati able tayo. Dahil tayo nagtitipid, gumagawa tayo ng paraan upang mawalan ng pagkakataon ng ating mga doktor. Kaya po sila nandyan. Tandaan po natin, ang mga doktor natin, kaya po sila nandyan para silang gumamot sa atin at magbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Ano po ang nasisira? Alam niyo po ba na ang Pilipinas ang pinakapangunahing may sakit sa bato? Bakit? Pag nakakita ng gamot at yung umari niya ay nagtanong siya kung ano ang gamot na ginagamot niya rin sa kanyang sarili. Tama po ba? Marami po tayo nagiging sakit. Ang unang sakit na pumapatay sa tao, dialysis. Ang templong ginawa ng ating Panginoon ay sinisira natin. At yung templo na to ay ito yung ihaharap natin sa ating Panginoon. Kaya kami bilang mga lingkod ng ating Panginoon, mga manggagawa sa iba-ibang simbahan, nagsasama-sama kami upang ibigay sa inyo ang mabuting balita na yung aming templo ng aming katawan ay inaharap namin merong kabanalan. Bakit? Ito ang pagkakataon upang ang ating katawan ay maalagaan natin. Tandaan po natin, kung minsan tayo po ang gumagawa ng mga karamdaman sa buhay natin. Sundin po natin yung mga nurses natin. Sundin po natin yung mga doktor natin. Sapagkat kaya po sila nandyan, nilikha ng Diyos upang manggamot para sa ating mga katawan na iyaharap natin sa ating Panginoon. Alam niyo po ba? Pagkaraan, kung ang tinatawag nating bato ang nangunguna na may sakit ang mga Pilipino, pangalawa naman, kung titingnan natin, sino man ang sumira ng kanyang katawan ay parurusahan ng ating Panginoon. Kaya po tayo, bilang mga nakakaalam ng mabuti at hindi ginagawa, accountable po tayo. Ngayon po, alam po natin na yung laging sinasabi, sundin ang prescription ng doktor at huwag tayong uminom ng gamot kapag hindi natin binigay na reseta ng ating mga manggagamot. Kami po bilang mga nagbibigay ng prescription sa inyo, na ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 1:12, sapagkat ang lahat na sa kanya tumanggap, pinagkalooban niyang maging anak ng Diyos. Ngayon po, kaya po namin kayo sinasabihan dahil magkakapatid po tayo. Amen. Kami po bilang mga lingkod ng ating Panginoon, tumanggap tayo sa ating Panginoon, tumanggap din po kayo sa ating Panginoon. Ang isa lang po masasabi natin, ingatan po natin ang ating mga sarili. Tama po ba? Maiwasan natin ang unang karnal na nangyayari sa atin. Nagagok sa isang tao, masira yung tinatawag nating bato. Lahat ng gamot ang sumasala, atay, at yung tinatawag nating bato. At bawal din uminom ng gamot. Lagi po sinasabi ng doktor natin na huwag iinom ng gamot kapag hindi dumaan sa doktor yung mga buntis. Sapagkat yung mga buntis natin, tandaan po natin, nagkakaroon tinatawag na depekto. Minsan wala yung kamay. Minsan walang paa. At kung ito naman, kung minsan, tandaan po natin, ang sumadya ng mga bagay nito, tandaan po natin, pananagutan niyo po sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, masira man ang ating bahay. Ito ang bahay ko. Tinatawag nating katawan, espiritu, kaluluwa. Ang aking bahay ay sisirain ng ating Panginoon. At huwag kayong mag-alala, sabi ng ating Panginoon, meron pa rin akong templo sa langit, sa aking kalangitan, na ibibigay sa tao masunurin. Pagpalain po tayo
Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ay nagpapaalala sa amin na kung kami susunod, Panginoon, madali kaming gamutin at ang mga katawan namin ay madaling epekto ang mga gamot. Pagpalain mo sila sa kanilang pag-uwi at ang mga doktor at nurses sa aming ospital, Panginoon, pagpalain mo sila at layo sa karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen.